Sasabihin nila, paano masasangkot si Pangulong Marcos dyan? Siya nga ang nag-blow ng whistle. Hindi po yun unusual. Di ba nakikita natin sa mga ibang pangyayari, may gumawa ng krimen, pagkatapos siya pa yung tumawag ng pulis, nagturo siya ng iba, ipi-frame up niya. Oh. Ganun po yun eh. Pag ikaw ay may danger na mahuli ka sapagkat sa sunod-sunod na pagbagyo, yung ibinida mong 5,500 flood control projects ay nadiskubreng walay pala. Ba, Naging mukhang ghost project mapupunto ka na pala. ko. Inunahan na niya para hindi siya masisi. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Wala pala yung flood control project. Oo. Mukhang siya nasisisi, di ba? Siya ang Opo. pinagtatawanan. Nag-umpisa yan dyan eh. Iba nag-blow ng whistle, naipit na lang siya. Ayun. Paano mo sasabihin na si Marcos ang nag-blow ng whistle dyan? Yung baliktad na talaga ang mundo ngayon eh, ha? Ang whistleblower yung kinasuhan. Si Diskaya, pinahihirapan. Di ba? Si Marcoleta, yung umaayos ng investigasyon dati, tinanggal. Ngayon, pinag-iinitan pa ng COMELEC. Halatang halata kayo, mga bok. Kasi ang COMELEC, wala na eh. Wala nang independence ng COMELEC eh. Grabe na ang ginagawa nitong COMELEC. Wala nang kredibilidad. Alam mo, ang mga institusyon natin, wasak na wasak na. Wasak na wasak na. Wala nagtitiwala sa BRC under Lacson. Walang nagtitiwala na dyan. Tinatawanan na lang yan. Kasi kitang-kita mo naman si Lacson eh. Nag-prejudge na agad. Yun ang masakit. Kaya nga eh. Di ba kaya nga kinall out siya ni Senator Marcoleta, you are the chairman, you should not be making judgments. Di ba? Yes. As to credibility, etc. Ngayon, nagsalita na naman. Alam nyo, eto ha, ang yung kay Saldico, para tapusin na natin itong kay Saldico. Opo. May halaga ba yan? Sinasabi kasi nila, walang halaga. Bakit walang halaga? Explain nyo sa akin. Kasi, may tao, may tao, lumabas, may personal knowledge siya. May personal knowledge. Meron siyang mga detalye na pinakikita. Di ba sabi ka niya, bago daw magsalita si Ping, tignan mo muna yung binibigay kong dokumentong hirap kay Ping eh, hindi pa nakikita eh, dumaldal na eh. Ayun, yun lang. Tignan mo muna yung dokumentong pinakikita ko sa'yo, itugma mo muna doon sa mga insertions kung tama. Si Ping dumaldal na agad, anong klaseng Blue Ribbon Committee yan? Baka Pink Ribbon Committee na lang yan. Ha? Di ba? Parang personal friend lang. Ganun lang. At Mga walang gobyerno. LGBTQ na lang ang kahulugan yan. Yun nga po mangyari niya. Masakit yun. Hindi, kasi nga, nagpi-prejudge. Basta tinamaan si Martin at ang Pangulo, Opo. talagang hinaharangan na nila eh. Mas matindi pa yung harang sa Mendiola eh, yung ginagawa nila. Di ba? Sinasabi na agad niya, may value po yan because my whistleblower. Ang dapat dyan ay tignan nyo kung may katotohanan o wala yung sinasabi, hindi bastang, hindi under oath. Nililigtas mo lang yung sarili mo. Okay, pagpalagay na natin, inililigtas lang niya sarili niya. Pagpalagay na natin, tignan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Imbestigahan mo pa rin. Impormasyon yan eh. Sa intelligence po, lahat ng intel mali tama. Titignan mo kung saan ang pagtutunguhan. Malay mo, totoo. Hindi mo basta sasabihin, wala yan, eto okay. Hindi mo makukuha yung buong picture. Yan. Yun lang. Kita nyo ha, sinasabi ko sa inyo, may value yan. Anong value yan? May tao. In-identify niya yung sarili niya. Opo. May personal siyang kaalaman, hindi to hearsay. May mga attorney Google na naman dyan, no? Meron na naman. Alam mo, nakakahawa pala yung attorney Google eh. Yung original ni Dan Fernandez na attorney Google, nahawa na si Ping Lacson. Senator Google na siya. Nahawa na siya ni attorney Google. Nagsasalita na pati si Tito Soto. Nagka-Senate President Google na siya, di ba? Sasabihin pa niya, on points of law, kadibati mo abogado. Si Alan Peter, baka ka ng batas. Di ba nasopla siya? Yun nga po eh. Anyway, tignan nyo kasi may lumabas na tao, may detalye. Hinarap niya yung mukha niya. Sinasabi niya, ganito, ganon. Tignan ninyo kung tama o hindi. Duty nyo yan. Nag-iimbestiga kayo eh. Lahat tignan ninyo. Hindi yung
sasabihin nyo, basta tugma doon sa narrative nyo na hanggang kay Saldico lang yan, yun lang ang paniniwalaan nyo. Pag lumalampas na kay Saldico, ayaw nyo ng paniwalaan. Oh. So, may tao, may personal knowledge. Sinabi niya yung personal knowledge niya. Meron siyang mga yung mga yung mga ebidensya Opo. to corroborate yung sinasabi niya. Oh, credible yan. Kahit hindi under oath yan, may tungkulin ang ombudsman, may tungkulin ng Blue Ribbon. Tingnan yan kung saan ang pagtutunguhan yan. Yun. Ganon din yung kay Aimee na sinabi doon sa rally. Yan ang problema kasi. Basta hindi tugma sa narrative nila, incredible yan. Ang tindi nitong gobyernong ito, mas gusto pa nila ng kasinungalingan kesa sa katotohanan. Hindi po ganon. Paanong maniniwala ang taong bayan sa inyo kung ganyan kayo? Ang nangyari kasi parang ganito bago sasabihin nila, paano masasangkot si Pangulong Marcos dyan? Siya nga ang nag-blow ng whistle. Hindi po yun unusual. Di ba nakikita natin sa mga ibang pangyayari, may gumawa ng krimen, pagkatapos siya pa yung tumawag ng pulis, nagturo siya ng iba, ipi-frame up niya. Oh. Ganun po yun Pag ikaw ay may danger na mahuli ka sapagkat sa sunod-sunod na pagbagyo, yung ibinida mong 5,500 flood control projects ay nadiskubreng walay pala. Naging mukhang ghost project mapupunto ka na pala. ko. Mukhang siya nasisisi, di ba? Siya ang Opo. pinagtatawanan. Nag-umpisa yan dyan Ayun. Never mind yung conjecture na isinumbong sa Yun. kanya ng State Department o kung anong ek-ek ni Guanzon dyan. Na ito puro haka-haka lang naman yun Opo. Ito ang facts. In-announce niya nung nakaraang SONA na may 5,500 flood control projects. Natatandaan po ninyo yun, mga kababayan. Natatandaan mo yun, Manang Juby. Yes po. Oh, di ba? Okay. After a week or so, bumaha. Kasi bumagyo. Sunod-sunod na bagyo. Parang pinarusahan. Oo, parang finak-check siya Oh, ng fact langit. check. Oo, Ganun di ba? nangyari. So sabi niya, eto na yung new normal. Dapat climate change, di ba? O, Opo, nagpapalusot na siya. Okay. Inisisi na. Tuloy-tuloy ang pagbaha. Di ba? Lagi siyang niloloko. O nasaan yung 5,500 flood control projects? Inisa-isa. O, nawawala. Doon nagkakagulo na. Inunahan na niya para hindi siya masisi. Sinabi niya, mahiya naman kayo. Wala pala yung flood control projects. Oo. Yun, and then, eto pa paano mo sasabihin na si Marcos ang nag-blow ng whistle dyan sa insertion na yan, pagkatapos noong lumabas yung GAA, si Pangulong Duterte sinabi na may mga blanco rito. Ayun. Kami, sinabi na namin may Nauna mga pa. insertion dito. Nagdemanda kami, pinanindigan namin. We Ayun. put our money where our mouths are. Pumunta kami sa ombudsman, sinabi namin, demanda nyo si Martin, demanda nyo si Saldi, demanda nyo itong mga congressmen na to. Sapagkat nag-insert sila. Oh, What happened? wala namang nangyari. May pumunta pa sa Supreme Court. Nag-hearing pa dyan sa insertion, di ba ga? O pagkatapos sasabihin niyang siya ang nag-blow ng whistle, iba nag-blow ng whistle, naipit na lang siya. Ayun. Anyway,